Sir, di ba pag may kaso, hindi pwede maging witness. Di ba? Pero wala namang ganong rule na pag may kaso ka, hindi ka pwedeng maging witness. However, yung nga kay Madriaga, sabi ko nga, ito is hindi strict ang rule when it comes to impeachment. Kaya nga sabi nga natin, the test dun sa credibility ni tawag dito ni Madriaga, dapat i-apply din dun sa test ng 18 Marines, di ba? So dapat ganon, same lang. Ano pa ba yung naisip ko, yung sinasabi natin kanina? May sinasabi tayo kanina eh. Kasi natatawa lang ako eh. Talagang bukas to, magkakaalaman na. Di ba? Anong sagot ng tawag dito, ng complainant? Wala, nga. Bakit? Wala na silang ma-produce na ebidensya against kay BP Sara. Kasi kung totoo na may ebidensya sila kay BP Sara, hindi nila hahayaan na ang mahuling magsalita ang siyang ay si Sara Duterte. O si Sara Duterte ang huling nagsalita na walang ebidensya, wala kayong naribat, tapos ang kwento. Do you think the congressman will now be convinced na i-impeach si Sara Duterte? Of course, it's a public perception. Anong palagay niyo dun sa mga congressman na iba? Ano ako, bobo? Di ba? Bobo, i-impeach ko si Sara. Wala nga kayong ebidensya eh. Kasi hindi nila ni-refute. Di ba? Hindi nila ni-refute yung gano'n na tag dito, allegation ni Sara Duterte na wala kayong ebidensya. Tapos, ang kwento. Sabi ko nga sa inyo, napakagaling nitong babae na to, nitong si BP Sara. Ang napakatalino. Diba? Naisip niya yung ad cautelam na yun. Kasi, nababasa ko lang yung ad cautelam kasi, hindi naman talaga kasi siya caudal. Hindi siya kasama sa tinatawag natin na civil procedure. Wala siya sa caudal eh. Ano lang siya eh. Kumbaga, Latin legal term siya. Na ang very popular dyan na kaso dyan sa ad cautelam ay yung Lanabal Drugstore versus CA. Yan ang pinaka-popular. So natatandaan pa natin yan. Diba? Natatandaan pa natin yung mga ad cautelam na yan. So hindi kumbaga dati napakagaling talaga ni Sara Duterte doon sa kanyang ginawa na yon. Wala eh. Talagang sabi nga natin is si Sara Duterte unorthodox siya kung gumalaw as a politician. Babae pa siya. Di ba? Tapos ganun yung kanyang utak kung paano patatakbuhin. Ito ay ini-expose lang ni Sara Duterte yung weakness ng mga congressman. Just like, di ba, Jervil Luistro. Si Jervil Luistro, anong sabi nitong mga fans ng mga, di ba, ng mga loyalista, ng mga pingkiyawa, ng mga liberal. Si Jervil Luistro daw ang susunod na na Miriam Defensor, ang tali-talino daw. Pero nung napanood ko na ini-interview siya kanina ni Doris Bigornia, ang sabi niya ay yun daw na kine-question. Kumbaga, ang sabi niya, yung answer daw ni Sara Duterte is motion to dismiss at parang kapareho daw ito ng general, sabi nga inaano niya eh, kumbaga, sabi nga denial, general denial. Kumbaga, dinideny niya lahat. Parang pinalalabas niya yung ad cautelam at yung tinatawag na, sabi nga ay, motion to dismiss are the same. Sabi mo, siya practicing lawyer. Alam ko, naging fiscal pa siya, sabi ni Attorney Guanzon, naging fiscal pa daw siya. Tapos ngayon, lawmaker. Diba? Ako, hindi ako nag-bar. Kupalis lang tayo. Pero, kung titignan mo sa civil procedure, yung sinasabi niya na motion to dismiss at yung general denial, yung motion to dismiss, hindi siya talaga katulad ng ad cautelam. Kasi yung ad cautelam, strategy siya. Hindi siya formal pleading. Diba? Hindi siya formal pleading eh. Kaya sabi ko, ito ba yung ginagawa nilang matalino? Diba? Matalino ba to?
Matalino, common knowledge yun eh. Hindi ko lang alam, di ba, common knowledge yun na pag nasa law school ka, you cannot consider as a formal pleading yung ad cautela. Di ba, part siya ng strategy. Compared to motion to dismiss, a formal pleading siya. Oh, so sabi ko, ano, panoorin niyo yung ano niya, yung kanyang interview kanina kay Doris Bigornia sa DCMM. Pinapanood ko, parang ako nagki-cringe ako kanina eh. Pucha, ito ba yung lawmaker? Tapos minamatay-matalino ng mga ano na susunod daw na Miriam Defensor na hindi niya ma-differentiate ang ad cautela at ang motion to dismiss. Di mga simple English you cannot understand? How can you graduation? Simple English you cannot understand. How can you graduation? Di ba? Di ba? Simple yun eh. Hindi siya formal pleading. Kasi pinapalabas niya na formal pleading. General denial, motion to dismiss daw, mga ganun, bla bla bla. Hindi eh. Ad cautela kasi strategy siya. Yung sagot, answer ad cautela, yung ginawa ni BP Sara. Hindi niya sinagot. Di ba? Hindi niya sinagot, hindi din niya dinideny. Di ba? Walang denial doon. Ang sabi lang niya, walang ebidensya. Di ba? Walang ebidensya. Kasi kung may ebidensya, sasagutin ko yan. Yun ang gustong sabihin ni Sara Duterte. Kasi parang ang gusto nga mangyari dito ng mga complainant ay si Sara Duterte ang magpuno doon sa kakulangan ng kanilang ebidensya. Parang ikaw pa ang kukuha ng bato na ipupukpok sa mukha mo. Hindi ganun yun. Yung burden of proof nandoon sa side ng complainant. Yung, kumbaga, mag-provide ka ng sufficient na ebidensya para makapag-create ka ng isang matibay na complaint against doon sa defense. Ang gusto nilang mangyari, si Sara Duterte ang mag-provide. Hindi po pwede yun. Diba? Yung si Sara Duterte, kahit nga mag-chill-chill lang siya eh. Diba? Kaya ngayon, di kakalat na ngayon, walang sagot. May sagot ba? Wala. Baka sabihin nyo naman, nagsisinungaling ako. Panoorin nyo 24 oras. Yung kanilang abogado, sinabi nila na hindi na sila magre-reply. Wala nang reply. Ibig sabihin, inaamin mo na totoo yung sinasabi ni Sara Duterte na wala kang ebidensya. Kasi kung may ebidensya ka, magkakaroon ng supplemental yan. Diba? Kinakailangang i-rebut mo. Hindi ka nag-rebut. Di yun na ang perception namin. Wala ka talagang ebidensya. Ano yung chismis? Diba? Papaano mo i-impeach ang isang napaka-popular na vice-presidente na ang ebidensya mo lamang ay chismis. Di ganon, di gayon. Wala daw sa kalingkingan ng MDS na nakaka-insulto. Kaya nga parang nabobo sila doon eh. Sabi nga natin, kapag binebend mo ang law, you're bending the law. Ang magiging, sabi nga imahe mo sa publiko, lalo na kung ang publiko, karamihan dyan ay may alam na. Kasi hindi naman mahirap mag-research ngayon. Napakadaling mag-research na ngayon eh. Hindi mo na kailangan pumunta ng library. Diba? Hindi mo na kailangan pumunta sa bookstore para bumili ng libro. Search ka lang online. Diba? At kapag nakapagtagni-tagni yan, tapos mayroon pang mga legal experts na nagko-confirm dun sa nabasa nila, magmumukha ka ng tanga at engot sa harap ng publiko. Diba? Yun ang nangyayari ngayon dito sa mga abogado, talagang mga abogado naman sila Luistro eh. Pero yung pagtatanggol nila sa mali at gusto nilang ma-impeach si Sara Duterte, lumalabas na nagtatanga-tangahan sila. They are ignoring the reality, the legality, where in fact, alam naman nila yon. Diba? Alam nila yon. Sabi kong alam nila yon, tinitwist lang nila. Kasi for them, they can easily fool the public. Diba? Because they are using the appeal to authority. Hindi na siya effective ngayon, sa panahon ngayon, dahil nga may social media na ngayon.
Compare before na ang source lang natin ng information ay yung mainstream media, TV. Kapag may umupo dyan at may in-interview na abogado, justice, legal expert, political analyst, as if parang gospel truth na yung kanilang sinasabi. Pero ngayon, we can easily criticize. Diba? At hindi lang kritisismo ang nagagawa natin, na nakakakuha pa tayo ng simpatya doon sa mga kapwa natin dahil we can easily broadcast na dito sa social media, just like what I'm doing right now, di ba? Dati noon, sino mo makakita sa akin noon, di ba? Dati, inuman lang, kanto-kanto, pabida ka lang dyan, di ba? Hubad-hubad ka pa. Ikaw talagang matalino, galing mo. Ilan lang yung kainuman mo? 3, 4. Di ba? Pero ngayon, meron na ganito. And we're very cautious every time na may magsasabihin tayo. Kasi marami sa ating mga nanonood na active din yan na habang nagsasalita ka, they are doing their research. Nagre-research din yan sa kanilang mga cellphone, sa kanilang mga tablet, kung totoo ba yung sinasabi natin dito. Hindi sila cautious dun eh. Parang ang pakiramdam nila, kami yung source ng gospel truth. Totoo yung sinasabi namin, kaya dapat yung paniwalaan. Hindi nila naiisip na itong mga viewers nila nagre-research, and some of their viewers are very knowledgeable also. Yeah? So, how will you convince now the public and the members of the House of Representatives to vote yes in favor ng impeachment ni Sara Duterte? Definitely will not convince the congressman ngayon, dahil nga sabi nga marami talaga ngayon ng mga congressman na nag-iisip na sila. Hindi na nila iniisip yung 2 years na natitira pa, bagkus ang iniisip nila ay yung 2028. Kumbaga, ginump na nila. Kumbaga, bahala na yung 2027 at 2028 o 2026, 2027. Kasi sabi nga natin ngayon wala tayong pakialam ngayon kung ang mga congressman ay magdala ng project sa atin o hindi. Kung may pondo sila o wala. Katulad nung iminagmamarakulyo itong si Congressman Puno na siya ba yung chairman ng NUP. Parang kumbaga officer siya ng NUP na sinasabi niya na parang sinisingil na daw sila ng mga kapitan nila, nasa na yung mga project. We don't care kasi kahit naman may project o wala, may pondo kayo o wala, hindi naman nakikinabang yung entirety or yung totality ng congressional district. Yung AKAP, AX, TUPAD, ang nakikinabang lang naman dyan ay yung mga himod sa puwet ninyo. Yung mga, di ba? Yun lang din. At kung merong mga sinasabi kayo, mga project, we don't care kasi since 2023, ang lalaki ng pondo na ibinigay sa inyong mga congressman. Saan napunta yung pondo na supposedly para sa project? O napunta sa project, ghost nga lang, saka substandard nga lang. So kayo din ang nakikinabang. Ang mahalaga sa amin ngayon na mga botante is not the project, it's not the AX TUPAD, although siyempre pero hindi yun ang mahalaga. Ang mahalaga sa amin ngayon ay huwag kayong bumoto ng yes sa impeachment ni Sara Duterte. What we want from you is to vote no and against sa impeachment ni Sara Duterte. Yun ang mahalaga sa bawat botante ngayon. Diba? Sabi nga natin, may pondo o wala, hindi naman nararamdaman. Supal na kawala nangyayari dyan Pakialam namin, diba? Pakialam namin dyan sa mga pondo-pondo nyo. Pag dinala nyo naman, ghost project. Substandard na project. Diba? Kayo-kayo din nagbibigay yan. So we don't care. Diba? So yun ang bagong chismis ngayon Sabagay hindi naman chismis yun kasi totoo naman yun na hindi nag-reply ang complainant. Walang reply. So ano pa dapat pag-usapan natin? Di butuhan na. Butuhan na tayo ngayon. Butuhan na pala kayo. Pero hindi pa pwedeng hindi ninyo isaalang-alang ang pulso ng inyong mga constituents. Bakit? Those